Hindi ako naniniwala na absolutely wala kang alam. Ako na ang mga tanong po sa inyo. So, Ms. Sheila, sa kwento nyo, nung unang hearing na humarap kayo sa komite namin, ang pinapalabas nyo, wala kayong alam sa lahat ng nangyayari sa paligid. Nagpapadala ka lang sa utos ng iba. Nagpapadala lang sa utos ni Alice or nagpapadala lang sa utos ni Cassandra. Hindi ako naniniwala na absolutely wala kang alam sa lahat ng iyon. Kahit papaano, alam niyong mali yung pagpresenta nyo bilang Pilipino na pinanganak dito. Kahit papaano, alam nyo na mali ang ginagawa ni Alice. Mali ang pagtakas nyo palabas ng bansa. And hindi po pwede yung hindi ko alam, Your Honor. Bumenta na po yan eh. Wala na po yan talaga. Sabi nyo, dumaan kayo sa dagat, papuntang Sabah. Pero marami actually nagdududa dyan kasi masyado daw magalaw yung dagat ngayong panahon ng habagat. Masyadong malakas yung alon sa dagat mula rito hanggang Sabah kung totoo na dun kayo unang pumunta at may duda ako dyan. At ngayon, naaresto na nga si Alice and sa totoo lang, Miss Sheila, pwedeng-pwede kanyang ilaglag. So isipin nyo rin po yun. Handa ka na bang magsabi ng totoo sa amin, Miss Sheila? Opo. Handa kang magsabi ng totoo. Okay, dahil oo ang sagot mo, sagutin nyo ang aming mga tanong na panay totoo lang. Walang pagsisinungaling. So sa totoo lang, ang dami ng butas ng original na kwento mo sa amin. Dumating sa farm sa Bamban, tapos pagkatapos ng dinner, nagbiyahe sa van ng may 4 na oras hanggang hating gabi. Tapos sumakay ng small white boat ng 5 oras. Tapos lumipat ng big boat at nagbiyahe ng 4 hanggang 5 o 3 hanggang 5 araw. Tapos napadpad sa Siemben na. Sa English ay Semporna. Yung Semporna na yan nasa Sabah, Malaysia. Kung talagang sa Semporna kayo pumunta. Ang hirap paniwalaan actually na 3 kayo, ni na Alice, bilyones ang pera ninyo, na pinaghahanap ng buong bansang Pilipinas, i-expose nyo ang sarili nyo sa ganyang delikadong biyahe sa dagat. Kaya, bibigyan kita ulit ng pagkakataon magsabi ng totoo. Kino-confirm mo pa rin ba yung komplikadong rutang iyon na kwento mo sa amin nung unang hearing? Or sasabihin mo, aaminin mo na kwento-kwento lang yan? At sasabihin mo ba sa amin ano yung totoong paraan na lumabas kayo sa bansa? At huwag niyong kalimutan, Miss Sheila, itatanong na rin namin ito kay Alice sa Lunes. Opo. Totoo po. Totoo lahat ng kwento mo sa amin Opo. noon? Sabihin mo na dito sa amin dahil pwedeng-pwede ka talaga mahuli kung nagsisinungaling ka pa rin. Anong sinakyan niyo nung bumaba kayo mula sa van? Ano po? Galing sa Bamban, sumakay kayo ng van ng ilang oras hanggang hating gabi pagkatapos ng hapunan. Pagbaba niyo sa van, saan kayo sumakay? Sa isang pier. Sa isang? Isang pier ata. Matidim kasi gabi na po. Sa isang pier. Saang pier kayo sumakay? At hindi ako maniniwala na hindi niyo maalala yung basic details nito. Hindi ko talaga alam yung lugar Saang po. pier yan? Sa Jumalig ba yan? Sa Quezon? Sa Hindi ko- Batangas ba? hindi Sa ko Zambales alam tulad po ng eh. tinatanong ni Sen JV? Sa Palawan? Saan? Ang alam ko kasi pagpuntang dumaan kami sa Manitawag ng toll gate papunta Skyway. Dumaan kayo saan? Sa toll gate ng Manitawag. Balintawak? Pagpuntang Skyway. Papuntang paakyat Skyway. Tapos, Diretso na yun. Hindi ko alam kung saan na yun. Yung So, lugar na yan. southbound. Siguro, hindi Mula ko Tarlac, sure. dumaan Hindi kayo ko sa sure. Bulacan. So, pa-south. So, papuntang Batangas, Southern Luzon. Hindi ko alam kung saan o saan. Basta alam ko, aakyat Skyway. So, pero malamang, kung galing ng Tarlac, dumaan ng Bulacan, pababa. Hindi naman magto-trouble bumaba ng Bulacan, U-turn, panorte na naman. So, pa-south kayo. Hindi ko alam. Hindi, alam na namin yon. Yung buong fishing, yung malaking fishing boat, sabi mo 4 na araw ang biyahe nyo doon. Na mahirap paniwalaan sa panahong maalon ngayon. Oh. Tapos yung baba nyo, sabi mo, sa Chinese ay Siemben na. Do you still swear that under oath, Miss Sheila? Ano po? Nanunumpa ka pa rin ba na pagkatapos ng ilang araw ng biyahe sa dagat na sinasabi mo, sa Siemben na kayo bumaba?
Pagdating bago sa Siempen na may isunto sa amin yung isang small na Mm. maliit ng ng pool. Mhm. Bago dating sa Siempen na. Okay. So pero na ini-insist nyo pa rin sa Siemben na kayo bumaba eventually. Sabi West, tanong kasi pagdating doon, tanong ko kay Wesley kung saan tayo. Mm. Sabi niya Siempen na. Okay. Maaari mo bang i-describe sa amin yung itsura ng Siemben na yan? Hindi ko masyado kasi beach yata yun. Parang beach na may buhangin. Siyempre naman, beach. So may buhangin. Oo. Ano pa? Yun lang po kasi umaga na ata kami dating doon. Umaga. So may araw na. Ano pang Ah, nakita mong detalye ng walang beach sa Siemben na? walang may tao pero hindi ka May kaunting... Palang turista ata yung tao na yun. Naalala mo ba kung natatakan yung passport mo? Kwento mo nga kung natatakan yung passport mo doon sa Siemben na. Natatakan ba nung pagdating nyo kaagad doon? Hindi po. Hindi natatakan or natatakan pero hindi kaagad? Hindi siya paano ba? Hindi siya natatakan. Hindi siya natatakot. Okay. Diretso kami sa Malaysia ba yun, Siempen na? Yung? Hindi ko pa alam eh. Ay, nako. Kasi Malaysia pagdating, talaga yon. Pero eto, Miss Sheila, so sinabi mo hindi natatakan yung passport mo. Hindi mo naalala yung pinakita ko nung nakaraang hearing. Ito yung passport mo. May tatak o tatak kuno. hindi Diyan ko sa alam Sabah. Hindi ko alam po kasi saan galing kasi ang alam ko yung babae ang bahala dyan. Yung babaeng bahala dyan. Pero ito, pinapakita ko sa inyo, Opo. pinakita na namin ito nung nakaraang hearing. May tatak yung passport mo, entered Sabah. Alam ko. So may tatak. Opo. Ang problema, hindi nagmamatch ang stamp sa totoong dapat na stamp kung Sabah talaga ang baba ninyo. According to these stamps, July 18 or basa ng iba July 19 kayo pumasok sa Malaysia, pero via Kuala Lumpur. Kasi yung ganyang klaseng stamp daw ay itatatak lang sa passport kung galing ng KL. Ha? At July 19 ka lang pumasok sa Sabah. Ayon sa stamp na yan. Sa makatuwid, nauna ka dapat sa Kuala Lumpur kaysa sa Sabah. Pero ang kwento mo noon hanggang ngayon, mula Pilipinas, galing sa Sabah. Dumaan muna ba kayo sa Kuala Lumpur bago sa Sabah? Walang lumpo po. Miss Sheila naman, Malaysia din. Oh, Malaysia. Kasi pagdating kami sa Siempen na, Mm. may biyahe pa kami. Mm. Biyahe kami tapos dalating sa isang lugar, Mm. Malaysia na yan. Nakainan-alaw kasi kami doon. Mhm. Bago tayo dun sa mga pinuntahan nyo pagkatapos ng Sabah, kung talagang pumunta kayo sa Sabah, kasi pati dyan sa stamp na yan may duda eh. Oh. Sheila, sasabihin ko sa inyo yung napag-alaman namin, galing sa mga kaibigan naming napagtanungan sa Sabah mismo kung saan kuno stinamp itong stamp sa passport nyo. Sila ay galing sa Democratic Action Party, sister party ng Akbayan Party sa Malaysia, at wala silang dahilan magsinungaling tulad ng duda namin sa sinasabi mo. Ayon sa kanila, wala kayong legal entry sa Sabah. Pati yung stamp sa passport na nag-i-indicate na dumating kayo sa Sabah, fake daw yung stamp na yan. Kinumpara nila sa totoong stamp na dapat tinatatak sa Sabah. Pero ang nakukumpirma nila, ito credible information na ng aming komite, subcommittee, tumating kayo sa Kuala Lumpur noong July 18. Kaya ang gusto kong malaman, paano kayo nakapasok, Sheila, sa Siemben na, kung totoo ito, at paano naman kayo dumating sa Kuala Lumpur? Yung tatag lang yung passport na hindi ko alam. Basta, pagdating kami sa Siempen na, may biyahe kami sa isang lugar. Bago yun. Bago Bago yon, Miss Sheila. Bago yung pagkatapos ng Siemben na. Wala. Bago ng Siemben na. Kung ayaw mo talagang sabihin na dumaan kayo sa Kuala Lumpur, Wala po. dumaan ba kayo sa Bali, Indonesia, bago itong Siemben na? Bago Yun lang itong hindi ko po Sabah? alam. Basta yun na ang yung biyahe ko. Hindi mo rin alam kung dumaan kayo ng Bali, Indonesia. Wala. Hindi kami Wala. nakatay. Ganito. Kasi panay kwentong barko ang pinag-uusapan natin. Sumakay ba kayo ng eroplano? Hindi po. Ever? Sa buong biyahe ninyo? Hindi po. Mula Pilipinas hanggang Malaysia, hanggang Wala po. hanggang Singapore Indonesia, Singapore ang mayroong eroplano. Malaysia to Singapore. Malaysia to Singapore. Buti na lang inamin mo na nag-eroplano kayo mula Malaysia, Singapore dahil imposible talagang hindi kayo sumakay ng eroplano Opo. kasi ang stamp ng passport mo, entry stamp to Kuala Lumpur via Kuala Lumpur International Airport. Naalala mo bang dumaan kayo sa isang Malaysian airport bago Meron. sa Sabah? Meron. Malaysian airport. Bago sa
Bago Siyemben na. Wala po eh. Wala rin. Oo. Oh, pero itong verified information namin mula sa isang official na grupo sa Malaysia na yung tatak na entry stamp sa Kuala Lumpur galing sa Denpasar, Bali. Naalala mo, dumaan kayo sa airport sa Bali papuntang Kuala Lumpur International Airport. Wala po. Hindi rin. Ako, Miss Sheila, yung sa situational awareness nyo, dapat talasan ninyo para makapagsabi kayo ng kompleto at totoo sa amin. Okay, Kasi po, ano? siyempre na to basta isang Malaysia, hindi ko alam kung yung Sabah na sabi nyo o ano, Yung siyempre na mismo ay Sabah. Sabah. Pagdating yan sa Sabah na yan, may sakay kami aeroplano pupunta sa Malaysia, yung Kalumpo na sabi nyo. Yun ba yun? Kuala Lumpur. Yung palang Metro Manila sa Pilipinas. Baliktad. Ang Tapos, alam nung makatapos- credible sources namin, nag-Kuala Lumpur muna kayo bago itong Siyempen na o Hindi Sabah. po. Okay? So from Kuala Lumpur, paano kayo pumuntang Singapore? Aeroplano po. Aeroplano yon. So nag-airplane kayo ulit. In total, sa biyahe nyo mula Pilipinas hanggang nung nahuli kayo ni Cassandra Leong sa Indonesia, ilang beses kayo sumakay ng aeroplano? Sabah to dalawa? Dalawa. Sabah hanggang Singapore Hindi. or Malaysia Sabah- hanggang Singapore. Sabah, Malaysia at Singapore 2 beses po. So Sabah papunta sa ibang lugar sa Malaysia, tapos Tapos Singapore, Malaysia to Singapore. 2 beses po. 2 beses nag-eroplano. Kasama niyo pa ba si Alice papuntang Singapore mula sa Kuala Lumpur? Opo. Kasama niyo pa. So, eto pa isang gumugulo sa isip ko, Miss Sheila, ha. Ayon sa mga contacts namin sa Malaysia, kayo at si Wesley ay umalis sa Kuala Lumpur noong July 21, 2024. Bali malinaw na July 18 to July 21, nandun kayo sa Malaysia. Legally, gamit itong Philippine passport nyo. Pero si Alice ay dumating sa Kuala Lumpur, or at least dumating yung passport ni Alice sa Kuala Lumpur, pero wala siyang exit record. Di tulad nyo, alam namin kung paano umalis ng Malaysia papuntang Singapore. So, alam din namin na si Alice ginamit ang Philippine passport niya sa Batam, Indonesia, kung saan kayo nahuli ni Cassandra. Alam din namin na hindi nire-renew ni Alice o ni Go Huaping yung kanyang Chinese passport. So ang tanong din namin, na hindi ko itatanong sa iyo, pero o baka itanong ko rin sa iyo, paano wala siyang record sa Malaysia? Alam mo ba? Hindi po.